Senator Dillon, the Minority Leader, is recognized. Thank you very much, Mr. President. Will the gentleman from General Santos yield the floor to a few questions from this representation? Pwede ho ba magtanong sa ating... In Sarangani, Mr. President. Ay, sorry, Sarangani. Sorry. Yes. Minsan in Sarangani, Mr. President. Willingly, Mr. President, for my continuing education. Yes. Thank you, Mr. President. Now, una po, hinahangaan ko po si Senator Pacquiao dahilan sa kanyang dinala ito sa Senado, itong problemang ito. At kahit po kasama niya sa partido, ang Secretary of Energy, hindi po siya nagdalawang isip para po dalhin ito sa kaalaman ng ating mga senador. So ang unang tanong ko po, dito po sa power outage, sino po ang nagkulang, Mr. President? Mr. President, like I said, na ang nagkulang talaga dito yung sekretary. Ang sekretary talaga, Secretary Cose, dahil ikaw ang namuno, ikaw ang sekretary ng department ng energy. So, kung ano mang mga problema ganito, ikaw talaga ang may problema kasi you can exercise your power to solve the problem. Ikaw ang may command responsibility for this problem lahat. Kahit nakasama kita sa partido, ang atin dito nadadamay kaming lahat dito sa partido pag ganyan ang resulta ng trabaho mo. Ang akin dito, Mr. President, is gusto ko lang na kahit kasama kita sa partido, ang intention natin is para sa taong bayan. Hindi ito parang sarili natin, kundi para sa taong bayan. Sa bansa natin na magkaroon tayo ng development. Hindi ito, lilipas lang din tayo dito sa mundo. Ang importante yung maiwanan natin at yung legacy na maiwanan natin, accomplishment natin dito sa mundo. Thank you, Mr. President. Kaya nga po ako bahanga sa ating butihing senador dahilan sa kahit po kasama niya sa partido dahil may pagkukulang ay talagang ilalabas niya ang kanyang damdamin. Ngayon, sinabi po ng ating butihing senador na sabi niya, I am calling for accountability. Ang ibig sabihin, the accountability of the Secretary of Energy, si Secretary Gusi. Ano pong ibig sabihin ng accountability dito? Hindi po maliwanag sa inyong habang lingkod kung ano pong ibig sabihin ng calling for accountability. Anong accountability po ang hinihingi ng butihing senador? Kailangan po panagutan niya yung mga pagkukulang niya sa kanyang pagsiservisyo. Kasi mahirap naman yung nagkamali ka, itong problema na to, hindi mo inaksyonan, hindi mo ginawa, pinag-usapan na natin in the past, few hearings dito sa Senate, pero hindi nangyari pa rin itong ganito, hindi mo sinigurado, talagang kailangan mong panagutan itong problema na ito. And I hope that the President will take action on this problem kasi hindi ito isang tao lang maapektuhan kundi sambayan ng Pilipino at hindi ito milyong pesos lang ang malulugi ng bansa natin kundi bilyon pag ganitong palaging may blackout. Pag sinabi po ng ating butihing senador na may pananagutan, ang ibig bang sabihin ay kailangan magbitiw ng pwesto si Senator Cusi? Secretary Cusi po, Mr. President. I'm sorry. Ang ibig po bang sabihin, nananawagan ang Senator Pacquiao na dapat magbitiw na ng pwesto sa Secretary Cusi? Dahil siya po ang may pananagutan ito, siya ang nagkulang at maraming nahihirapan, maraming napipinsara dahilan dito sa kanyang kakulangan at pati ang Pangulo ay napapahiya rito. Yun ba po ay yun ang hinihiling ng Senator Pacquiao na magbitiw na ng tungkulin si Senator Cusi, si Secretary Cusi? Mr. President, marami akong kakilala mga opisyalis from other country, Mr. President. Pag ganitong mga failure, Mr. President, kusa silang nagre-resign.
kusa silang nagre-resign, Mr. President. Hindi na kailangan tanggalin ng presidente. Pero dito sa atin, may due process tayo. Then, i-explain niya, ipakita niya na makarecover tayo na hindi siya nagkulang or nakulang na talaga dahil magkaroon na ng blackout eh. So, ipakita niya yung sincerity niya, na ayusin niya yung problema na ito at hindi na maulit. Kasi kung paulit-ulit yan, para tayong niloloko nito, Mr. President. At pangalan natin at kapakanan ng taong bayan ang hindi natin iniisip. Tama po yan at sinabi mo nga kanina na paano pa tayo maniniwala kay Secretary Cusi na hindi niya naman natutupad ang kanyang pangako dahilan sa sinabi niya noong Abril wala ng brownout, wala ng power outage, ngunit kahapon buong hindi ko alam kung anong extent pero pati tayo dito sa Senado na wala ng kuryente. Kaya ang sinasabi mo, hindi ka naniniwala kay Secretary Cusi, ganun ho ba yun? Yes, Mr. President, hindi ako naniniwala sa kanya kasi sinabi niya, inassure niya na hindi magkakaroon ng blackout, Mr. President, at ngayon nangyari nga ito, Mr. President. So, sabi ko, kailangan ng accountability, Mr. President, at it's not our part to make decision. It's a prerogative of the President if tanggalin siya or bigyan siya ng chance. Yun po, Mr. President, but kailangan ma-explain niyang mabuti kung anong naging dahilan at maipaliwanag niya mabuti dahil hindi po ito simpleng problema kundi napakalaki po ng problema na ito. Tama po yan, Ginoong Pangulo, ang sinabi ni Senator Pacquiao na nasa kay Pangulong Duterte po kung tatanggalin niya si Secretary Cusi. Kung kayo po ay magiging Pangulo at meron kayong Secretary Cusi sa inyong kabinete, tatanggalin niyo po ba siya? Mr. President, sa tanong mong yan, alam mo sa totoo lang, ako kasi boxer. Ayaw ko yung mabagal. Pag sinabi mong 2 araw tapos na, 3 araw tapos na. Ayaw ko yung unless may sabihin ka, mag-extend tayo ng 1 araw pa. O pag sinabi mong 6 na buwan, pag sinabi mong 1 taon, tapos na yung trabaho mo, maayos na, wala nang shortage sa bansa natin, kailangan ipakita mo, i-prove mo unless kung may talagang hindi mo sinasadyang pangyayari, magkaroon ng blackout, hindi mo na saklaw yun, hindi mo na kagustuhan yun. Pero kung yung ganitong problema na paulit-ulit na nangyayari, wala kang silbi dyan sa posisyon mo. Kung ako ang palitan kita, maraming deserving na mamumuno dyan. Kaya nga po tinatanong ko dahilan sa... The audience is not allowed to applaud, to applaud. It's not allowed in the Senate. Go ahead. Mr. President, Can I have a 1-minute suspension, Mr. President, to upload? It's no longer necessary. They already did. Well, I withdraw that request, Mr. President. Just a few more points. Kayo po kilalang malapit kay Pangulong Duterte. May balak po ba kayong kausapin si Pangulong Duterte para tanggalin si Secretary Cusi? Mr. President, itong panawagan natin ito, I'm sure makarating to kay Presidente and maghintay na lang po tayo ng action niya. I think alam na niya itong malalaman niya itong pangyayari na ito. Dahil ito na may publikong hinahayag mo ay narinig siguro ni Pangulong Duterte na dapat tanggalin na si Secretary Cusi. Ganun ho ba?
Mr. President, that is prerogative to remove him from his position, yung pagiging sekretary niya. Sa atin po ipinapadama lang natin sa Pangulo yung naging problema at naging pangako niya dito sa ating investigasyon dito sa Senate na in-assure niya na hindi magkakaroon ng blackout. At ngayon nagkakaroon ng blackout, so yun po ay pananagutan niya. Okay. Habang nagtatalumpati po kayo kanina, Senator Pacquiao, nakatanggap ako ng tawag at ang tanong, baka naman nag-privilege speech at privilege speech si Senator Pacquiao dahilan po nag-aaway sila sa partido ni Secretary Cusi. At ang sinasabi, away ng mga politiko yan. Hindi tama yung hindi kami naniniwala na yan po ay dahilan sa paniniwala ng Senator Pacquiao na talagang may pagkukulang si Secretary Cusi. Ayaw ko pong paniwalaan ito. Ngunit ano po sabihin ko sa kanila? Mr. President, hindi naman po dahil sa may kami ni Secretary Cusi, may alitan kami sa partido namin. Para pong magkapatid, kahit magkapatid mo, nagkakatampuhan kayo, pero hindi po yan dahilan para po dito sa privilege speech ko po. At ito po para po sa accountability po nating lahat nasa gobyerno, na pinagkatiwalaan ng tao. Yan po kaya nandito ako to speak on behalf to the people, to the Filipino people. Kahit sino man, kapartido ko man o hindi, accountable tayo sa mamayang Pilipino dahil tayo ay hinalal, binoto nila at nilagay dito sa posisyon natin para gampanan ang ating mga tungkulin, Mr. President. Kaya nandito tayo accountable sa lahat ng mga problema na nangyayari sa ating bansa. Hindi lamang si Secretary Cusi kundi tayong lahat na nandito sa gobyerno. Yan po yung dahilan dyan. Ang sinasabi ko, yung problema namin sa partido, huwag niyo pong alalahanin yan. Maliit lang po yan na problema at parang away ng pamilya, magkakapatid po at resolbahan po namin yan sa loob ng bahay namin. Tama po yan at muli on the record, humahanga po ako kay ating kaibigan si Senator Manny doon po sa kanyang mga pahayag. Ang ibig sabihin, he can rise above politics and criticize his party mate if there is need to criticize. And so for the record, I just want to place my admiration, ang aking paghahanga kay Senator Pacquiao dahilan po sa kanyang pinakita na tapang ngayong araw na ito. So maraming salamat, Ginoong Pangulo. Maraming salamat, Senator Pacquiao, sa inyong panahon. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Dillon. And Mr. President, ulitin ko lang para sa sambayan ng Pilipino. Nandito ako para sa taong bayan. Hindi ako nandito para sa pamilya ko o kaninong tao. Para po sa taong bayan. Yan po ang commitment ko. Salamat po. Mr. President. May we recognize first Senator Chairman Gatchalian, the Chairman of the Committee on Energy, and then we will recognize Senator Francis Pangilinan.